Bakit kaya laging gising si Carlo tuwing hating gabi? Lihim ito sa kanilang tahanan tuwing 12:00 ng gabi. Bumabangon si Carlo, tahimik na lumalabas ng kwarto at pumupunta sa kusina. Hindi alam ng kanyang mga magulang kung bakit. Pero ngayong gabi, may makakasaksi na sa kanyang lihim. Maingay ang buong barangay kaninang hapon. Mga bata naglalaro ng habulan sa kalye. Habang ang mga nanay at tatay abala sa pagluluto ng hapunan. Pero ngayong gabi, tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang pag-ihip ng hangin at kaluskos ng mga dahon. Sa loob ng bahay nila Carlo, naroon ang kanyang pamilya. Masaya silang naghapunan ng paboritong recipe, sinigang na baboy. Pero matapos ang hapunan, naging tahimik si Carlo. Napansin ni Aling Maria, ang nanay ni Carlo, ang kakaibang kilos ng kanyang anak. Anak, bakit parang puyat ka palagi? Ano bang ginagawa mo sa gabi? Tanong niya. Ngunit tumingin lamang si Carlo at ngumiti. Wala po, Nay. Basta, kailangan ko lang bumangon. Si Aling Maria at Mang Tonyo, ang tatay ni Carlo, ay nagkatinginan. Alam nilang may ginagawang lihim ang kanilang anak, pero hindi nila ito pinilit magkwento. Si Nika, ang batang kapatid ni Carlo, ay matapang at mausisa. Gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa ng kuya niya tuwing hating gabi. Kaya't nagpasya siyang alamin ito. Nang pumatak ang 12:00, bumangon si Carlo, dahan-dahang lumabas ng kwarto. Tahimik na nagsubaybay si Nika. Ano kaya ang lihim na ginagawa ng kanyang kuya? Pagdating sa kusina, nakita ni Nika ang ginagawa ni Carlo. Nakaupo ito sa harap ng mesa, tinutupi ang ilang lumang dyaryo at karton. Nilalagay ito sa isang kahon. Sa tabi niya, may ilang pirasong pagkain. Kanin, ulam at prutas. Kuya, para saan yan? Tanong ni Nika. Nagulat si Carlo, pero ngumiti rin ito. Nika, huwag kang maingay. Dadaling ko ito kay Mang Isko. Si Mang Isko ang matandang nagtitinda ng gulay sa palengke, ngunit minsan hindi na ito nakakakain dahil sa hirap ng buhay. Mamaya, kailangan ko itong dalhin bago magbukang liwayway. Sabi ni Carlo habang inilalagay ang huling piraso ng pagkain sa kahon. Kapag nalaman ni nanay o tatay, baka hindi nila ako payagan. Tutulong ako. Excited na sinabi ni Nika. Gusto niyang tulungan ang kuya niya sa mabuting gawain. Ngunit bago sila makalabas ng bahay, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng kanilang nanay. Nahuli sila ni Aling Maria. Bakit kayo gising pa? Ano itong mga bitbit ninyo?
tanong ni Aling Maria na bakas ang pag-aalala. Sumagot si Carlo, Nay, hindi ko lang po kayang makita si Mang Isko na walang makain. Kaya tuwing gabi, nag-iipon po ako ng pagkain at gamit para ibigay sa kanya. Natahimik si Aling Maria. Nakita niya sa mukha ng kanyang anak ang malasakit at kabutihan ng puso nito. Anak, bakit hindi mo sinabi sa amin? Si Carlo ay medyo nahihiya sumagot. Natatakot po ako na hindi niyo ako payagan. Napangiti si Aling Maria at hinaplos ang ulo ni Carlo. Anak, hindi mo kailangan itong itago. Tinuturuan mo kami ng tatay mo ng isang mahalagang aral. Ang pagtulong ay hindi dapat pinipigilan, lalo na kung kaya nating gumawa ng mabuti. Simula noon, tuwing hating gabi, hindi na nag-iisa si Carlo sa kanyang misyon. Kasama na si Nika, Aling Maria at Mang Tonyo sa pagtulong kay Mang Isko at sa iba pang nangangailangan sa kanilang barangay. Ang simpleng pagtulong ni Carlo ay naging inspirasyon sa buong barangay. Nagsimula silang magtulungan sa isa't isa. Nagsama-sama ang mga kapitbahay upang mag-ambag ng pagkain, damit at mga gamit para sa mga nangangailangan. Dito nila naintindihan na ang kahulugan ng pagtulong. Ito'y pagtutulungan sa simpleng paraan, pagbibigay ng oras at pagmamalasakit sa kapwa. Si Carlo ay simpleng bata lamang, pero pinatunayan niya na kahit sino ay kayang tumulong kahit sa maliit na paraan. At sa bawat maliit na bagay na ginagawa natin, may malaking epekto ito sa buhay ng iba. Ano ang kaya mong gawin para makatulong sa iyong kapwa? Katulad ni Carlo, kahit maliit na bagay, maaari itong magdala ng malaking pagbabago. Maraming salamat sa panunood sa ating kwentong pambata. Huwag pong kalimutang mag-subscribe para sa mga pinakabagong kwentong may aral, Kwentong Pambata Tagalog 2024 at marami pang kwento. Soon. Ingat po mga bata at mga mommy and daddy.